Isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay pong napakabilis po ng panahon. Ngayon po ay ikalawang linggo na po ng buwan po ng Setyembre. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sapagkat tayo po ay pinalalakas, pinatatatag, at pinasisigla po araw-araw. Amen. Tunay nga po na ngayon pong araw ng linggo ay pagbabalik po ng kapurihan po sa ating Diyos sapagkat binigyan na naman po niya tayo ng pagkakataon upang magpuri, sumamba, at ibigay po yung the best na pag-adore po sa ating Diyos na buhay. Amen? So, para po tayo ay magsimula na po sa ating gawain, wine-welcome ko po ang lahat na ngayon lang po nakadalo. At maging yung mga nasa live stream po natin, welcome po sa inyo. Tunay po na kayo po ay pinagpala ng Panginoon sapagkat naririnig nyo po ang salita ng Diyos sa tuwing linggo po. Hindi lang po tuwing linggo, sa mga gawain po natin. Pinagpapasalamat po natin yon sa ating Diyos na buhay. At ngayon po, tayo po ay formal na magsisimula. Tayo po ay magsitayo upang pangunahan po tayo sa opening prayer ni Sister Irma Kayanan at ng worship team. Nagagawa ka ng kamangha-manghamang bagay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Kaya tanong luwalhati at pagsamba ay sa iyo lamang namin iaalin.
panibagong sigla ng katawan. Salamat sa pag-asa ang ibinibigay mo sa amin, Panginoon, sa bawat araw. Salamat, sinasamahan mo kami, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung pinagdadaanan namin, Panginoon. Salamat, Lord, na yung kagalingan, Panginoon, ay pinagkakalob mo sa lahat ng may sakit, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat ang ibinibigay namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga dakila ka, mabuti ka, wala ka pantay, Panginoon. At sa sandali mo ito, patuloy na lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Lord, nakikita mo ang laman ng mga puso, Panginoon. Lord, kung may nakikita ka po pong mga karumihan, Panginoon, mga pagkukulang, Panginoon, mga kasalanan, Panginoon, na nagagawa namin, na hindi po nagbibigay lugod sa iyo, kami po humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Lord, pakalinisin niyo nga po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa iyong banal na harapan. Lord, gamitin mo lamang kami mightily, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Gamitin mo po kami ng ayon lamang sa iyong kalooban, O God. Salamat, salamat, pagkat ikay tapat at dakilang nagpapatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, salamat sa kapatawaran. Lord, minsan pa dinadalangin po namin ang gawain ito, Panginoon, na patuloy maging guided kami lagi, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, hinihiling po namin lagi mo kaming sasamahan, Panginoon, sa bawat pagtayo namin, sa bawat gawain namin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, yung masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, sapagkat, Lord, ito lamang yung maaari namin ibalik sa lahat-lahat, Panginoon, ng kabutihan mong ginagawa mo sa aming mga buhay, sa lahat-lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin, sa kapayapaan, Panginoon, sa kagalakan, sa kasaganahan, Panginoon, sa kaligtasan na buhay na walang hanggan na kaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, God, na sa iyo lamang namin ibinibigay, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati, Panginoon. At Lord, dinadalangin din po namin ang lahat ng makakasama namin sa pagsambang ito, Panginoon, na patuloy nga po yung puso namin at isipan sa iyo lamang matuon sa umagang ito, Panginoon, na ikaw na pinagmumulan ng lahat sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat alam po namin ikaw nagpasimula ng magandang bagay sa amin at ikaw rin po ang magtatapos nito, Panginoon. Kaya Lord, ang dalangin namin habang kami nabubuhay, patuloy maglilingkod lamang kami sa iyo, patuloy magpupuri kami sa iyo, Panginoon, sapagkat nilikha mo kami, Panginoon, upang paglingkuran ka, O God, upang sundin ang kalooban mo sa aming mga buhay, hindi ang sarili namin po, Panginoon, kundi ikaw lamang yung lagi-lagi na mataas, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya salamat sa kadakilaan mo, salamat sa kabutihan mo, salamat sapagkat alam po namin, dadalawin mo kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Tunay na magpapahinga lamang kami sa umagang ito, kaya sa lamang namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Handa na po bang magpuri ang mga anak ng Diyos? Amen! Hallelujah! Patuloy tayong magalak sa piling niya dahil tunay nga kay sarap magpuri sa Kanya. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat
mga Panginoon, na sa bawat araw, Lord, ang biyaya at pagsama mo, Lord, ang palagi naming nararanasan. Kaya damin mo, God, ang aming awitin na alin na ito. So, Jesus. Bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, o Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang mabalik sa'yo lahat ng pagsamba. Walang hanggang pagpupuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat
mundong ito. Ikaw lamang ang aming pag-asa, Panginoon. At ikaw lamang ang aming sandigan. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko,
Tulad po, Ama, ng aming inawit, kahit kailan, di po kayo nagkukulang. Ang biyaya mo ay sapat, habag sa aming mga tao, sa mga lumalapit po sa inyo nagpapakumbaba. Kahit minsan kami po ang nagkukulang, sapat po kayo. Ang nagtitiwala po sa inyo ay nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin ay matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad po kami ng lalakad, hindi po kami manghihina. Papakumbaba po kami. Suko ang buhay po namin sa inyo. Tanging sa inyo lamang presensya, kami lumalakas. Tumatatag, tumitibay. Sa presensya nyo may kagalingan. Sa presensya nyo ay may accomplishment, may tagumpay. Kaya naman, salamat po sa umagang ito, sa banal mong Espiritu na siyang nag-guide sa amin, nagtuturo sa amin, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Tanging sa kapangyarihan lang ng Holy Spirit, kami dumidepende, lalo na sa kapanahunan ito. Salamat din sa mga spiritual na kaloob niya sa amin na nagagamit po namin habang kami nasa mundong ito. Samahan niyo po kami ngayong umaga, kasama po ng mga nakikinig sa iba't ibang bansa, sa mga tahanan. Palaksin niyo kami, yung mga nanghihina, lalakas. Yung mga may sakit, gagaling. Magkakaroon ng direksyon yung nalilito. Magkakaroon ng maliwanag na isipan. Magkakaroon ng sagot yung mga tanong nila sa pamamagitan ng inyong salita. Ako'y instrumento lamang po ninyo. Ginagamit lang niyo po ako sa kapanahunan ko. Kayo ang nagbibigay lamang sa amin ng lakas, hininga, at karunungan. Samahan niyo po kami. Hindi lamang kami. Lahat ng simbahan, lahat na nagdadaos ng gawain ngayong pong araw na ito sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Bless niyo po ang mga taong nagpapakumbaba at humahanap sa inyong kalooban. Magkakaroon ng kasagutan, katugunan yung panalangin ng bawat isa. Bless niyo po ang every family, every nation. O Diyos, we declare that Jesus is Lord over the world, over our family. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, good morning sa ating lahat. Ano po, sa mga nakikinig, sa mga tahanan, sa bansang Pilipinas, sa ibang bansa. So, marami po ngayon ang may sakit, pero manalig kayo kay Lord dahil siya po yung nagpapagaling. At muli tayong papalaksin niya. Nasabi po doon sa awit 107, verse 20 to 21, dahil sa pahatid mong salita, sila ay nagsigaling. Amen? So, ang salita po ng Diyos, nagbibigay po ito ng kagalingan sa ating kaluluwa. Ano ho? At nandoon na kapag gumaling po ang ating kaluluwa, pati po physical. Kasi po, ang unang laban is spiritual. Pag nagwawagi ka sa spiritual, mangyayari po sa natural yan. Whoever control the principalities of the air, wind. Kaya ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. Napakahalaga na tayo po ay nakadepende sa Diyos. Salamat po sa inyong pag-share sa araw-araw sa gawain dito. Ano po, sa pagkalinggo. At marami po ang nakakarinig. Ano ho. At salamat sa inyong suporta at panalangin. Topic po natin ngayong umaga ay Holy Spirit, our helper. Ano ho? So, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin. Ano ho? Marahil bago po kayo, marahil hindi kayo pamilyar sa teaching na ito. Ano ho? Ang statement of faith po natin ay naniniwala tayo na may isang Diyos. Pero may tatlong persona. Naniniwala po tayo na may Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. Yan po'y equal. Ano ho? Pantay-pantay po ang kanilang kapangyarihan at katangian. At gumagalaw ang iisang Diyos na may tatlong persona sa kanya-kanyang kapanahunan. Ano po?
So, tayo po ay naniniwala na inirigalo ng Diyos sa atin ang Panginoon Hesus. Nanaog siya dito sa lupa, kaya natubos tayo sa kasalanan, naligtas ang ating kaluluwa, naging anak tayo ng Diyos, at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tinatakan tayo ng Banal na Espiritu, at naging tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Yun po yung biyaya. Dinideklara natin yan kada gawain sa lugar na ito. No? So, yun yung regalo ng Ama. Ngayon, nung si Jesus naman ay narito sa lupa, sa loob ng 33 taon, nung nag-disciple siya, may kabilin-bilinan siya sa mga alagad. Sabi niya sa mga alagad ay, napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Huwag kayong mangulila. Babalik na ako sa langit. Hindi darating ang mga aliw kung hindi ako alis. At pag nasa langit na ako, isusugo ko ang banal na Espiritu. Inialay ng Ama sa Jesus. Kaya naging anak niya tayo. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ngayon, isinugo naman ng Panginoon Jesus ang banal na Espiritu para siya yung magpaalala ng mga ginawa niya. Para siya magpaalala ng mga sinabi niya. At dyan tayo ngayon, nasa panahon tayo ng banal na Espiritu. Kahit wala na si Jesus, nasa kanan na siya ng Ama, buhay na buhay ang kanyang salita at naranasan natin hanggang sa kasalukuyan. At ang banal na Espiritu naman ay namahagi ng mga kaloob. Ano? Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 12 verse 1, verse 11, 1 Corinthians chapter 12 verse 11, namahagi ang banal na Espiritu ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang ipinasya. Kaya, kung tayo po'y mananampalataya, meron kang spiritual na kaloob. Huwag kang maiinggit sa iba, huwag kang mahili sa iba, iba ka. Unique ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Nasa tiyan pa tayo ng ating ina, sabi sa Awit 139, verse 13 to 16, nakita na tayo ng Diyos at nakadesign ka na. Kahit yung umpisa at katapusan ng buhay mo. So, sabihin mo siyang katabi, unique ka. Ngayon, kung paano gumawa po ng himala ang Diyos Ama sa Old Testament, si Jesus, gumawa din po ng himala sa New Testament. 37 himala ang ginawa niya. At ang banal na Espiritu ay nag-perform din ng miracles. Marami ring himala ang ginawa ang banal na Espiritu. Pero gusto ko po magbigay sa inyo ng tatlong bagay na ginawa ng banal na Espiritu. Tatlo lang. Marami po siyang ginawang miracles, pero may tatlong bagay na ginawa siya na napaka-importante po nito. Una po ay yung paglalang sa langit at lupa. Dito po sa paglalang sa langit at lupa, makikita po natin na may isang Diyos at tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano po? So, pag binasa niyo po yung Genesis chapter 1, verse 1 and 2, sabi po rito, nang pasimula ay nilikha na ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, kasama ang banal na Espiritu sa pag-perform ng miracles. At pagka binasa niyo po yung Genesis 1:26, nakalagay doon plural. Sabi doon, at lalangin natin ang tao. Ibig sabihin, may isang Diyos, tatlong persona. Kaya po ang banal na Espiritu kasama doon po sa paglikha sa langit at lupa. Pangalawa po, nung isilang ang Panginoon Jesus,
Pangalawa, ito'y himala din na ginawa ng Banal na Espiritu nung pagsilang ng Panginoon Jesus. Ano? Doon sa Lucas, chapter 1, verse 35, sabi po rito, sumagot ang anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Nung si Maria po ay maglihi, hindi siya sinipingan ni Joseph. Holy Spirit po ang yumungiyong sa kanya. So, yun po ay pangalawa doon sa ginawa na himala ng banal na Espiritu. Ano po? Walang binhi ni Jose, si Maria. Tanging banal na Espiritu ang yumungiyong sa tiyan ni Maria, kaya isinilang si Jesus. Power of the Holy Spirit po yon. At yan po'y ginawa ng Holy Spirit. Pangatlo, nung pagkabuhay po ng Panginoon, nung si Jesus ay mabuhay, Banal na Espiritu rin po ang bumuhay sa Panginoong Jesus. Sabi po rito sa Roma 8:11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay, maliwanag, Roma 8:11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Kaya kapag ka-Kristiyano pa, may relasyon ka kay Kristo, anak kanya, ay kahit mamatay po tayo, bubuhayin tayo muli ng Diyos. Sabi po Roma 8:11. Hello. Iyan po yung pag-asa natin, mga mananampalataya. Sabi mo sa katabi, yan ang pag-asa natin. Temporary lang ang pagtira natin dito sa mundong ito. Ang tunay nating tirahan langit, Philippians 3:20. So ngayon, nakita po natin doon na ang Banal na Espiritu ay gumawa po ng himala, paglalang sa langit at sa lupa, pagsilang ng Panginoon Jesus, at pagbuhay sa Panginoong Jesus. Ngayon, dadako tayo sa teksto po natin. Ito po yung topic natin ngayong umaga. Sa John 14:26, sabi po rito, ngunit, ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama, sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng mga sinabi ko sa inyo. Grabe, nasa panahon tayo ng Holy Spirit. Bakit naiintindihan natin ngayon ang Bible? Bakit naiintindihan natin ang kalooban ng Diyos? Nung tayo ipanganak sa spiritual, nung maranasan natin yung kapanganakan sa Espiritu, pinanganak tayo sa physical. Salamat sa ating mga magulang. Nung tayo pinanganak sa Espiritu, naiintindihan na natin yung Bible. Dati, nung hindi pa tayo napapanganak sa spiritual, parang nagbabasa lang tayo ng comics. Wala. Kasi patay po yung, sabi po sa Ephesians chapter 2, patay yung ating pananampalataya. Kahit buhay tayo noon, spiritual death. Pero nung maisilang tayo sa Espiritu, yun ang tinatawag na born again experience. Nabuhay. Amen? Naintindihan natin ang Bible. At salamat sa Banal na Espiritu. Patuloy niya tayong pinalalakad sa kalooban ng Diyos araw-araw. Patuloy niya tayong binabago. Dahil ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, ang Banal na Espiritu ang nagpapabanal sa atin. Hindi natin kaya. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hello, palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, how the Holy Spirit can help us. Marami naman pong tulong ang Banal na Espiritu sa atin. Pero may tatlong bagay lang ako na malaki po ang epekto nito sa ating buhay. How the Holy Spirit can help us. Number 1, sa pananalangin. Pray to the Father in the name of Jesus. Kasi sa totoo, hindi naman tayo marunong manalangin Nung araw kasi, yung panalangin nating natutunan, sinaulo, ritual, minana natin sa ating mga lolo at lola, kinagisngan. Hello? Kasi hindi nga pa tayo napapanganak sa spiritual. Amen? Pero sabi rito sa Roma 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing
para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Kaya ang Holy Spirit, pag nagkumbikta yan, halimbawa, kinumbikta tayo, nagkamali tayo, hingi tayo ng tawad kay Lord. Hello? Kasi trabaho yan ng Holy Spirit eh. Nung araw hindi personal yung prayer natin eh. No? Para bang batas. So, yung katabi, batas. Pagka nagkasala ka, kailangan ganito ang gawin mo. Kailangan na ganito. Para mapatawad ka. Sa Old Testament, kailangan magpatay ka ng hayop. Kailangan magpatay ka ng tupa o kambing para mapatawad ka. Pero ngayon, nasa New Covenant tayo, magtapat ka. Amen. Lord, nagkamali po ako. Alam ko po, kinukumbikta ako ng Holy Spirit. Sabi ni Haring David, awit 139 verse 7, saan ako pupunta? Sa banal mong Espiritu. Hindi ako makatakas. Amen? So, pag kinumbikta ka ng Holy Spirit, Lord, patawad po. Hindi ko po sinasadya kanina. Hindi ko po intention na gawin yon. Nabigla lamang po ako. So, dahil ang prayer mo, kung ano ang laman ng puso mo, kung ano yung nangyayari sa iyo, yun ang sinasabi mo. Kasi yun talaga realidad eh. Bakit? May relasyon ka eh. Yung tatay natin ay ama natin. Parang kaibigan mo yan na kinakausap mo, nagtatapat ka. Kaya, di ba nagkakaroon tayo ng kapayapaan? Kasi nakikibaka pa tayo sa mundong ito. Sabi ko, hindi tayo perfect. Pero faithful ang hinahanap ng Diyos. Amen? Hindi natin kaya kung wala po ang banal na Espiritu. Ngayon sa pananalangin, ang pinakamaganda example dito ay ang Panginoong Hesus. Ano ho? Alam niyo po, nung si Jesus po ay binautismuhan ni John the Baptist, ang hiniling laang niya sa Ama ay banal na Espiritu. Basahin po natin ito. Lucas chapter 3 verse 21 to 22. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Tingnan niyo po, yung susunod na pangungusap. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapate. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Bakit po matagumpay ang ministry ni Jesus? Holy Spirit. Amen? Yun ang hiningi niya, hindi siya humingi ng kung ano-ano. Nung habang siya nananalangin, pumanaog po yung Holy Spirit. Kaya nga sabi niya sa Lucas 4:18-19, pinuspos ako ng Espiritu ng Diyos upang dalhin na mabuting balita sa mga dukha, upang sabihin sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga may sakit na sila'y gagaling, upang bigyan ng kaluwagan ng mga sinisiil. Amen? Si Jesus po yun. Ang nagsasalita po doon. Kaya we need the anointing of the Holy Spirit. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan mo ng tulong ng banal na Espiritu. So sabi rito, results in prayer with the Holy Spirit. Ano ba resulta kapag nananalangin tayo na may patnubay tayo ng banal na Espiritu? Number 1, pray with compassion. Kapag tayo po ay guided ng Holy Spirit, may habag ka. Hindi ba sinaulo? Hindi ba academic? Amen? May passion ka talaga, naintindihan mo ang tao. Naintindihan mo yung kalagayan ng tao, pinagpe-pray natin, bansa. Hello? Kasi ganun po si Jesus. Pray with compassion. Pag binasa niyo po yung John 11:35, sabi po, ito po, sa uluhin niyo ito yung pinakamaiksing verse sa Bible. John 11:35. Baka wala ka pa sa ulong verse sa Bible. Sigurado kayang-kaya mo ito sa uluhin. Pinakamaiksi ito sa Bible. John 11:35. Sabi diyan, tumangi si Jesus. Amen? Umiyak si Jesus. Alam niyo po ba tagpo dito? Namatay yung kanyang kaibigan si Lazaro. Kapatid ni Maria at ni Marta. Pero 4 na araw nang nakalibing, nangangamoy na. Pero umiyak si Jesus. Bakit? Mahal niya si Lazaro. Amen? So pagka pala nagpe-pray ka na may habag, ay grabe. Tutugunin ka ni Lord. May compassion ka doon sa ipinapanalangin mo. Kaya sabi mo sa katabi, simulan mo ngayon manalangin na may awa at habag. Amen? Pangalawa po, prayer concern is for God's glory.
So yun daw po resulta ng panalangin na nasa patnubay ng Banal na Espiritu ay ang Diyos pa rin ang naluluwalhati. Ano po? Pag binasa niyo po yung John 14:13, sabi po diyan, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Yung bang hinihiling natin, Diyos ba ang mapaparangalan? Baka naman sarili natin. Anumang bagay na hinihiling natin na para sa sarili lang natin, para mataas ang tao, ay hindi po yan ang nakalulugod sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, yung ating pinapanalangin, mapaparangalan ng Diyos. Pagka ba nanalangin ka ng Mercedes-Benz, si Lord ba ang mapaparangalan? Baka magyabang-laan tayo. Pag nagyabang-laan tayo, mahirap. Amen? Kasi ang gusto po ng Diyos, na ginawa naman ni Jesus, ay sabi nga po rito sa number 2, prayer concern is for God's glory. Bakit siya charge? Bakit po dinirinig ng Diyos ang panalangin natin? Para sa kanyang kaluwalhatian. Para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi sa ating sarili. Bakit ang bilis ng sagot ng Diyos? Kasi gusto ng Diyos na paparangalan siya. Sabi mo sa iyong katabi, gusto ng Diyos na paparangalan siya. Pangatlo po, sabi po rito, prayer believes that God will answer our prayer. Pag nananalangin tayo, kagaya ni Jesus, ito po yung panalangin niya sa John 11:42. Sabi po niya, ito'y kaduksong ng istorya nung ipagpe-pray niya na si Lazaro, nakalibing na. Ito po ang sabi niya nung mag-pray siya. Sabi niya, at alam kong lagi mo akong diringgin. Sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Grabe ang motibo ng puso ng Panginoon Jesus. Ano? Yung prayer niya ay ang gusto niya, maparangalan po ang Diyos. Actually, ang daming tumanggap, sumampalatayang Hudyo nung mabuhay si Kristo. Mabuhay si Lazaro. Bakit? Tama ang puso ng Panginoon Jesus sa panalangin. Hello? Ano po, kung sa ating bang kapanahunan ngayon, kilalang kilala na ni Jesus sa karanasan ng Ama. Ano ho? Parang tayo, alam na natin marami na tayo ipinanalo sa panalangin. Hello? Para kung nagsulat ka mula nung nakakilala kay Lord, ang dami nang sinagot na panalangin sa atin Nagkaroon ka ng pagsubok, ang dami na kung nagsulat ka lang. Sabi mo sa katabi, kung nagsulat ka lang. Amen. Kilala na natin ang Diyos sa karanasan. Marami na tayo pinag-pray, kaya lang minsan nalilimutan natin. Kaya nga ang charge natin, di ba? Our charge is a charge of answered prayer. Mahalaga po yun. Yung ginawa ng Panginoon Jesus na prayer believes that God will answer our prayer. Naniniwala siya. Kasi kilala ng Panginoon Jesus ang Ama sa karanasan. Yung kaya nabuhay si Lazaro. Amen. Una, yung resulta ng panalangin may patnubay ng Banal na Espiritu, may compassion. Pray with compassion. Pangalawa, prayer concern is for God's glory. Para maparangalan din ng Ama. Pangatlo, angkinin mo na diringgin ka ng Diyos. Kasi tama ang motibo mo Amen. Tama ang motibo natin Pero kung para sa sarili lang natin, ay mag-isip tayo. Amen? At magsisi na tayo. Dahil ang gusto po ng Diyos, napaparangalan din siya. Kahit anong bagay, hindi po masama na i-bless tayo, pamilya natin, mga anak natin. Pero tiyakin natin yung motibo ng ating puso na ang Diyos ba ay mapaparangalan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, si Jesus, ito lang naman nakita ko Inaral ko po yung buhay ni Jesus At nung nakaraan kasi medyo mahina po yung internet noon na putol yung kalagitnaan. At ito din yung gusto kong ipaabot doon Ito pong, ang sekreto po ng Panginoon Jesus, kaya siya po ipuspos ng Banal na Espiritu. Alam niyo po, pag binasa niyo po yung chapter 4, 3 laan naman Pray, fasting, Word of God. Yun lamang po ang ginamit niya sandata para yung tukso ni Satan, matalo niya Nananalangin ka ba? Yung pangalawa, fasting. Alam niyo ito, fasting ay, pag natutunan niyo po ito, grabe ito.
ginawa ito ni Jesus. Lahat ng mga matatagumpay na naglingkod, ginawa ito ni Esther. Nung nasa pagsubok sila, nagpasting sila. Hindi natuloy yung pagpatay sa Hudyo. Ginawa ito ni Josaphat. Ang daming problema nila. Takot na takot sila. Answered prayer, ginawa ito ng mga taga-Ninive. Yung fasting. Alam niyo po kasi, kaya minsan, ang buhay Kristiyano talaga, kailangan may disiplina ka rin eh. Kailangan kasama po ito, yung fasting. Maniwala na po kayo sa akin. Proving ko na po ito. Tagal na po akong nagpapastor. Marami na rin po akong ipinanalo sa panalangin dahil sa fasting. May mga problema ang tao na hindi kaya lang ng panalangin. Naalala niyo po ba si Jesus? Nung may pinagpe-pray po siya na batang inaalipin ng masamang espiritu. Pinagpe-pray po ng mga alagad. Mateo 17:21, hindi po mapalayas. Pero kay Jesus, isang salitaan lumayas. Ngayon, wala na pong tao. Sabi po ng mga alagad, Master, bakit hindi namin mapalayas yung masamang espiritu sa batang ito? Sabi po ni Jesus, una, mahinaan yung pananampalataya. Pangalawa, ang espiritong ito ay hindi kaya lang ng panalangin. Kailangan ito fasting. May mga problema ang tao na hindi po natin kaya ng lakas, pera, problema. Yung hindi kaya ng ma-influensyan tao, kailangan natin ay spiritual warfare. Sabi mo siyang katabi, spiritual warfare. Amen? Kasi po, may labanan talaga. Maniwala po kayo, si Daniel, naranasan ni Daniel yan. Yung palang kanyang panalangin, sinagot na, hinarang pala ng mga demonyo sa king of Persia. Yung palang anghel niya, pinigilan. Buti na lang, si Daniel ay nakapasting. At binakbakan niya sa prayer, nakarating yung anghel niya. Sabi niya, Daniel, actually, nung magpakumbaba ka, dininig ka na ng Diyos sa panalangin mo. Kaya lang, hinarang ako ng mga demonyo sa himpapawid. Buti na lang, nakita ko ni Miguel. Yun, nakikipagbakbakan siya. Amen? Amen? Kaya alam niyo po, ang buhay Kristiyano, hindi pa isi-isi. Hindi pa cute lamang. Naku po, maniwala kayo. Hindi tayo tatantanan ng kaaway. Kailangan marunong kang mag-binding and loosing. Umaga pa lang, Lord, ngayon po umaga, humihingi po ako ng tawad sa inyo, naman pagkukulang ko. Sinasaway ko ang mga aksidente sa aking family in Jesus' name. Yung mga sickness and diseases, tinataboy ko ito. Walang makakadapong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso sa aking pamilya in Jesus' name. Di ba? Kailangan po talaga nagwa-warfare tayo. Kasi naniniwala tayo sa supernatural healing. Hanggang ngayon, maniwala po kayo, ng Holy Spirit kumikilos. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Bakit ba puspos ng Banal na Espiritu si Jesus? Nagpe-pray siya. Madaling araw pa. Mark 1:35. Makikita niya si Santiago, si Pedro, si Juan natutulog. Ilang beses yun, 2, 3. Sasabihin niya doon sa kanyang mga alagad, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lamang? Manalangin kayo upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina naman. Para sinasabi ni Jesus, nandiyan ang Holy Spirit. Kaya lang may gagawin kayo. Huwag kayong tutulog-tulog. Kailangan manalangin kayo, makibaka kayo. Kasi nga, unang laban, spiritual. Bago po makikita sa natural yon. Kung hindi ka nakikibaka, paikutin tayo ng dyablo. Ephesians 6:12, yung itinuro po ni Dr. Pay dito, may kalaban po tayo. Sabi doon, hindi laman at dugo ang kalaban natin, kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. Amen? Kaya may pumapatay, nagnanakaw. Di ba? Hello? So, iyan po ay hindi natin kaya kung sarili natin lakas. Si Kirayas 4:6, ang tagumpay natin, hindi lakas natin, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Balance tayo. Si Jesus yung lamang. Napakasimple. Sabi mo siya katabi, tatlong ito lang eh. Armas na Jesus pray, fasting, word of God. Puno siya ng salita ng Diyos. Kaya si Satanas, atake na atake sa kanya, salita ng Diyos ang ginagamit niya. Labanan niya Hindi siya tinantanan ni Satanas. Pero nung bandang huli, ginamit na ni Jesus yung authority. Sabi niya, lumayas ka, Satanas. Ang Panginoong Diyos mo lamang ang paglilingkuran mo at sasambahin. Lumayas si Satanas. Amen? Kasi iniaalok na sa kanya yung kayamanan ng mundo Hello? Alam naman ni Jesus yung kalooban ng Diyos. Alam niya yung kanyang mission. Alam niya yung purpose niya. Ganon din po tayo. Pag alam natin ang purpose ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo madideceive. Amen? May labanan palagi. Sabihin mo,
Pero kailangan makibaka. Kailangan po natin ng academic, nag-aaral tayo, nagtatrabaho, negosyo. Pero maniwala po kayo sa akin, proving ko na yan. Pinakamatibay, kailangan natin anointing. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan natin ng anointing. Kailangan natin ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kasi kung walang Holy Spirit, ay mapapagod tayo. Kaya kami nagpapakamatay eh. Kahit grabe na yung kanyang material na bagay, suicide pa, eh wala siyang kagalakan, wala siyang kapayapaan. Bakit? Walang langis, wala yung Holy Spirit. At ang Holy Spirit, yan po'y ang bunga niyang kagalakan, kapayapaan. Amen, kahinahunan. Si Jesus Christ po, yun po yung kanyang sekreto. Kaya siya'y pinangungunahan at puspos ng banal na Espiritu. Actually, ang sabi po sa Mateo chapter 4, dinala siya ng banal na Espiritu sa ilang para tuksuhin. Grabe. Tusin mo, dadalhin ka sa isang lugar para tuksuhin ka. Kaya lamang ang nagdala sa kanya, banal na Espiritu. Inilid siya ng Holy Spirit para, hindi na balik kung tayo ilid ng Holy Spirit sa tayo po ay igagamitin sa magagandang bagay. Pero yung dadalhin ka ng banal na Espiritu para tuksuhin. Grabe po yun. Pero si Jesus, alam niya na yung gagawin niya. Bakit? Nagpe-pray siya, nagpa-fasting siya. Ito pong fasting kasi sa bago, marahil ay hindi nyo alam ito. Pero pilitin nyo matutunan nyo ito. Dahil biblical po ito. Ang mga alagad, ginagawa po nila ito. Hello. At yung mga matatagumpay na lingkod ng Diyos. Kasi sa fasting may healing, anointing, may self-deliverance. Kasi pag sinabing self-deliverance, nagagamot mo yung sarili mo, ikaw at ang Diyos. Nag-i-evaluate ka. Kasi one-in-one ka. Amen? Nahihil mo yung sarili mo. Pag natutunan mo ito, hindi na ikaw yung aabutin. Hindi na ikaw yung dadalawin. Hindi na ikaw ang susuyuin. Hindi na ikaw ang papalaksin. Ikaw na ang magpapalakas. Ikaw na ang aabot. Hindi na ikaw ang tutulungan. Ikaw na ang tutulong. Amen? Bakit? Ay, puspos ka ng banal na Espiritu, kagaya ng Panginoon Jesus. Kaya sa pananalangin po, ay napakahalaga po na nananalangin tayo, may compassion. Nananalangin po tayo na ang Diyos ang napaparangalan, ang naluluwalhati, at sa pangalan, sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa tulong po ng banal na Espiritu. Yun po yung number 1, ang trabaho, ang nagagawang tulong sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Ay pag dinagdagan pa natin ng fasting. Kasi kaya ko minimension itong fasting, nangangailangan po ngayon. Nakita ko ngayon, nagpe-pray po ako, yan sinasabi sa akin ng Holy Spirit. Ang daming laban ngayon. No, kaya pag sa umaga magtataka ka, parang lulang-lula ka, hilong-hilo ka. Parang asama ng pakiramdam mo. Parang hirap manalangin. Kung hindi kaya ng panalangin, fasting ka na. Para masariwa uli ang relasyon mo sa Diyos, ma-restore ka uli. Plus, Word of God. Si Jesus yun lang ginamit Basahin nyo. Pray, fasting, Word of God. Amen. Si Josaphat, nanalangin, nag-ayuno, narinig ang tinig ng Holy Spirit. Kaya yung 3 malalaking bansang kalaban nila, nagpuri lang sila Nagpuri lang. Hindi naman sila humawak ng masinggan, ng M14, ng Baby M16, Baby Armalite. Hindi po siya humawak noon. Ang ginawa nila, nagpuri sila, nagsumamba sa Diyos. Kasi yun ang sabi ng Holy Spirit. Kasi pagka naririnig mo ang tinig ng Holy Spirit, yun ang gagawin mo. Hindi kung sino-sino magdidikta sa iyo. Ano ba yung sinabi ng Diyos sa iyo? Ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa iyo? Yun ang gawin mo. Mahirap po pag marami nagdidikta sa atin. Hindi mo alam ang tama kung ano. Pero kung may intimacy ka sa Panginoon, may personal kang relasyon sa Diyos, yun ang papakinggan mo, yung sinasabi ng Holy Spirit. Plus Word of God. Na sabi nga po ni George Muller, kapag ka inililit ka ng banal na Espiritu, batay sa salita ng Diyos, eksakto yon. Walang sablay yon. Amen? At sigurado, magtatagumpay tayo sa tulong niya. Ito po sinasabi ko sa inyo kasi po, nasa labanan pa tayo. Hindi pa tapos ang laban. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa tapos ang laban. Kailangan suot-suot mo palagi yung belt of truth, breastplate of righteousness, gospel shoes of peace.
shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. Lahat ng iyang ginagawa sa panalangin. Huwag mong huhubarin yan. Sabi mo sa katabi, huwag mong huhubarin yan. Amen? Palakpakan po natin na ang Panginoon. So, yun po yung number 1. Ang number 1 ay manalangin tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus at tutulungan tayo ng Banal na Espiritu. Hindi ito yung dasal na sinaulo, ritual, batas. Heart to heart ito na nagtatapat sa Panginoon. Number 2, ang nagagawang tulong sa atin ng Banal na Espiritu, discover our gifts. Napakahalaga na madiscover po natin yung mga kaloob natin. Sabi mo sa katabi, meron ka nito. Lahat ng tumanggap kay Jesus, meron. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 11, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So, ang Holy Spirit ang nagpapasya. Hindi tayo. Iba po yung katabi mo. Ibang gift niyan. Sabi mo sa katabi, ibang gift niyan. Amen. Hello. So, alam niyo po na napakahalaga po nito kasi para lumakas po ang iglesia, katawan ni Kristo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 5-7, iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga yon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Hello. Kaya, merong apostol, di ba? Sa Ephesians 4:12, may apostol, may prophet, may evangelist, may pastor, may teacher. Meron namang 7 ministry gifts. Ano ho? Pag binasa nyo yung Romans chapter 12, verse 6-13, yung other gifts, yung ministering, teaching, exhorting, giving, yung ruling, showing, yung mga pagtulong, yan po'y kaloob. Amen? Actually, narinig nyo na ito sa akin. Kaya lang napapanahon. Kasi baka hindi na tayo gumagalaw. Kasi gusto po ni Satan kasi wag natin malaman ang ating mga kaloob. Magte-take advantage siya. Para po hindi po niya tayo magamit. Ano ho? Ang plano kasi po ni Satanas, sabi po rito sa 2 Corinthians 2:11, upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Ano ho? Alam niyo po, resulta kapag hindi natin nalaman ang spiritual nating kaloob, ito po yung resulta eh. Una, hindi tayo magagamit ng Diyos. Ano po, nakalagay po yan dyan. Amen. Kapag hindi natin nakita yung gift natin, baka matagal na tayo, pero hindi mo pa alam kung saan ka magaling, kung saan ka mahusay, yung kaloob mo. Nagtitake advantage po si Satan. Pero ito po ang nangyayari, hindi tayo magagamit ng Diyos maitili. Hindi tayo magagamit. Pangalawa, hindi natin maranasan ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Amen? May itinatago ka palang husay at galing, hindi mo ginagawa. Masasayang ang spiritual gifts na ibinigay sa atin ng Diyos. Marami po nasa sementeryo na hindi po nila nagamit kung ano talaga yung identity nila, kung ano talaga yung disenyo at purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ako po nasasabi ito, ako hindi ko po pinangarap pagpastor. Nung araw po, marami po akong sinimulan, wala po akong natapos. Kasi nga, ignorante po ako sa spiritual gifts. Madali po akong humanga sa tao. Pero hindi pala dapat, huwag mo palang kopyahin yung ibang tao. Hanapin mo, hukayin mo. Ano ba yung purpose ng Diyos sa buhay mo? At mangyayari lang yan kung kailangan na ipanganak ka sa spiritual. Kailangan maranasan mo yung kapanganakan sa spiritual. Matuto kang manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, mag-aral, may mentoring, cell group. Habang tumatagal, nakikita mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Kasi po, may benepisyo kapag nalaman mo yung spiritual gifts. Unang-una po, ang benepisyo po niyan ay mapapagpala po tayo. Amen? Alam niyo po, si Gary Valenciano, hindi naman pinagpala siya ng Diyos dahil sa napag-aralan niya Amen? Napagpala siya dahil sa singing. Dahil magaling siya kumanta. Sabihin mo sa iyong katabi, magaling siya kumanta. Hindi po masamang mag-aral, pero dagdag lang yan. Pero na-bless sila dahil sa pagkanta. Sarah Geronimo,
Hindi naman doon sa mga kanilang napag-aralan kundi doon sa pagkanta. Si Brother Eddie Villanueva, isa sa pinakamalaking church sa bansang Pilipinas. Attorney po yan. Hindi naman yung pagiging attorney niya ang nag-akay sa napakaraming kaluluwa, Pilipino, iba't ibang bansa, kundi yung pagiging evangelist niya. Na-discover niya na ang gift niya ay evangelist. Ay grabe ang doon ng GAL sa iba't ibang bansa. Bakit? Nakita ni Brother Eddie yung gift niya. Kaya ang bilis nilang magtatag ng church. Bakit? Gift niya yun Sabi mo siyang katabi, gift niya yun. Oh. Hello? Kaya bawat tao may kaloob. Si Pacquiao, kamao lang, boxing lang. Bakit siya pinagpala? Narinig nyo na ito Nire-remind lang sa atin. Hanapin natin. Huwag nating gawin yung hindi ipinapagawa po ng Diyos sa atin. Huwag nating kopyahin. Huwag tayo mainggit sa iba, mahili. Hindi po lahat manager. Amen. Kailangan din niya yung mga workers. Kailangan din may mga driver doon sa forklift. Amen? Kasi hindi lahat yan pantay-pantay ang tingin ng Diyos, maliit at malaki. Amen? Kaya una po, mapapagpala tayo kung ipapagamit natin yung kaloob natin at talento. Pangalawa, hahanapin tayo ng tao. Kapag identify ka, halimbawa, doktor ka. Amen? Siyempre, hanapin ka na may sakit. Hello? Pagka ikaw ay electrician, pagka may problema sa ilaw, hahanapin ka ng mga may problema sa kuryente. Kung may problema yung sasakyan mo, hanapin mo mekaniko. Si Daniel po ay hindi siya ay pinapatawag ng hari. Haring Dario, Haring Belshazzar, Haring Nebuchadnezzar. Bakit? May gift si Daniel. Natanging sila ang makakasolusyon ng problema ng mga hari. Si Joseph, pinatawag ng paraon kasi sila ang solusyon May gift siya na sila ang pwedeng makatugon ng problema ng bansa ng Egypt. Kaya sabihin mo siyang katabi, meron ka noon. May identity ka noon. Hello? Pantay-pantay po yan. Sabi, kung magsasaka tayo, hahanapin tayo ng mga taga Manila. May kailangan sila sa bukirin, di ba? Kasi walang kakainin po yung mga senador, walang kakainin po yung mga presidente kung walang magsasaka. Kaya lahat mahalaga. Sabihin mo sa'yo katabi, lahat mahalaga. Hahanapin tayo ng tao. Kaya pag pinagamit natin. Pag kilala ka, di ba? Pagkakilala ka doon sa isang bagay na talagang identity mo. Amen. Si Jesus kasi hinahanap ng tao Amen. Hinahanap si Jesus. Kasi may magpapapray sa Kanya. Hinahanap siya ni Nakasakeyo. Kahit umakay sa puno, makita lang siya. Kasi kailangan niya. Kailangan niya si Jesus. Hello? Hinahanap siya ng mga tao. Dahil solusyon siya. Pangatlo, makakatulong tayo sa ating kapwa. Kasi kung anong gift mo, yan yung paggamit mo. Kasi diyan ka mahusay Huwag kang duminya dun sa hindi mo kaloob at talento. Mapapagod ka. Sasaawa ka. Pero pagka nilinyahan mo ay yung bigay sa iyo ng Diyos, grabe, masasatisfy ka. Kasama na yung pamilya. Magiging masaya ka dyan. Hello? Hindi ho pare-parehas. Hindi lahat mayaman. Amen? Hindi lahat bilyonaryo. Kailangan din ng mga tao na, kailangan mo rin ng mga tao na, kahit simpleng tao lang, na makakatulong sa iyo para ihatid ka sa tagumpay. Sa Jesus, may mga destiny helper. May nagbuhat ng krus nung hindi kaya niyang makapunta doon sa bundok Golgotha, si Simeon. Nung mamatay siya, may ginamit ang Diyos sa kanya. Yung si Jose na taga-Arimathea, para palibing siya ng maayos. Lahat yan mahalaga. Hindi man pare-parehas ang calling ng Diyos sa tao, pero unique ka. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa atin. Amen? Kaya pagka pinagamit natin yung mga kaloob natin, mapapagpala tayo. Doon tayo bibless si Lord. Amen? Hahanapin tayo ng tao. At makakatulong pa tayo. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. 1 Peter 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa
ikakapakinabang ng lahat. Number 3, panghuli. So, ang tulong ng Banal na Espiritu sa atin ay testify Jesus. Ano ho? So, sabi po ni Jesus sa mga alagad, hintayin nyo yung pagdating ng Holy Spirit nung paakit na sa langit. Kasi po, ang paglilingkod, hindi lang po academic, hindi lang po talino ng tao. Kailangan mo rin ng patnubay ng Holy Spirit. Amen? Sabi po sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Amen? Iba po yung ikaw ay sinasamahan ng Holy Spirit. Kasi hihipo sa puso ng tao yan. Ngayon po, di ba, kikita nyo po na lahat ng tao nakakapagsalita na ngayon sa buong mundo. Pero kapag ka nasa patnubay tayo ng Holy Spirit, ma-identify natin na yung sinasabi po ng tao ay galing sa Diyos. At may confirmation sa atin na ang Holy Spirit ang gumagabay po doon sa taong nagsasalita. Kasi ko-confirm po yan mismo sa atin. At even po sa mga alagad, kaya sabi ni Jesus, intayin nyo ang pagpanawag ng Banal na Espiritu. At di ba, nasa atin ang Holy Spirit, kailangan lang natin gumalaw. Sabi mo siya katabi, kailangan lang natin gumalaw. So, mag-pray ka. Amen. Magbasa ka ng Bible. Kung gusto mo pa ang dagdag anointing, mag-fasting ka pa. Bago ka lumarga, talagang binabad mo sa prayer. Hindi lang ang sugod ng sugod. Nakarinig ka muna. Yun ang victory eh. Hello. Pero alam niyo po, personal ko experience yan. Na dahil sa gift, marami pong tao ang natulungan. Hindi ko na po i-mention. Di ba, may eskwelahan na nagka-problema. Dahil may napoposes po doong bata. Pagka naposes po yung bata, 10 tao. Pagka siya ay pagka sinaniban, 10 tao, lahat pare-pareha sila. By the grace of God, glory to God. Unang punta ko, hindi po umalis. Ginawa ko, nag-pray ako, nag-fasting ako, bumalik ako 1 linggo. Pinag-pray ko, sinihahampas po nun yung katawan sa mga kwarto. Pinag-pray ko sa pangalan ng Jesus. Sabi ng salita ng Diyos, binigyan niyo po kami, O Diyos, ng kapangyarihan para tumapak sa mga asa, talakdan, at yumurak sa gawa ng kaaway. Sa pangalan ng Jesus, pinapalayas ko yung masamang espiritu. Alam niyo po na deliver yon. Ngayon po, ang ganda na po ng trabaho niya. May asawa na. At grabe, dahil sa gift, glory to God, ang dami natin natulungang mga scholar. Ang dami natin natulungang mga scholar. Ngayon, iba, Coast Guard na. Glory to God, ginamit lang tayo ng Diyos dahil sa gift. Kaya naniniwala tayo kung anong ginawa ni Jesus, magagawa din natin. Wala pong mapapurihan. Amen? Panginoon lang. Kasi totoo po, may labanan. At kasama po yan, signs and wonders and miracles, pagka ikaw po ay nagpatotoo tungkol kay Jesus. Alam niyo po, what are the benefits when you testify Jesus with the help of the Holy Spirit? Number 1, Holy Spirit teach us the way of salvation. Kapag daw po tayo ay nag-share na may patnubay po ng Banal na Espiritu, naalala niyo po si Cornelio? Si Cornelio po, sa Acts chapter 10, verse 44 to 45, kilalang tao, may impluwensyang tao, magdarasal, at matulungin. Pero marami siyang alam. Kaya lang, kailangan pa si Pedro, napuspos ng Banal na Espiritu, para magpaliwanag sa kanya kung ano ang daan tungo sa ikaliligtas. At nung pumunta po si Pedro doon, pinaliwanag niya. Habang nagsasalita si Pedro, napuspos sila ng Banal na Espiritu. Kasama po ni Cornelio, kanyang mga kamag-anak, kaibigan, sambahayan. So, naintindihan nila na ang kaligtasan ay tanging kay Jesus lamang. Bakit? Nandun po yung patnubay ng Banal na Espiritu. Kaya number 1, Holy Spirit teach us the way of salvation. Akala niya noon, magdarasal na siya. Akala niya nasa Diyos na siya. Akala niya, matulungin siya, okay na yun. Okay na yun. Kasi tumutulong naman ako eh. Magdarasal naman ako eh. Iginagalang naman ako ng mga Romano eh. Official ako eh. Pero may kulang. Sabihin mo siyang katabi, kulang. Yung relationship kay Jesus. Hello? Pangalawa, Holy Spirit teach us understand the Word of God. Kapag nandun Holy Spirit, maintindihan mo ang Bible. Yung ingat yaman ng reyna ng Ethiopia, opisyal, kilalang tao, maka-Diyos din.
Pero ito si Felipe na disciple ni Jesus sa Gawa 8:29-31. Sabi sa kanya ng Banal na Espiritu, sabayan mo yung official na iyon. Sapagkat nagbabasa siya ng Biblia, hindi naintindihan. Ang binabasa niya ay aklat ni Propeta Isaias. Sabi po ni Felipe, naintindihan mo ba yung binabasa niyo po? Hindi nga kung walang magpapaliwanag sa akin. Ngayon ay piniliwanag po ni Felipe, naintindihan niya na yung kanya palang binabasa, kasaysayan ni Jesus. Amen? At naligtas po yun, nagpabautismo po yun. Bakit? Holy Spirit teach us understand the Word of God. Panghuli, Holy Spirit make us joyful. Nung si Pedro at si Silas, kaya pala inalaw, kaya pala ipinahintulot ng Diyos na mabilanggo sila. Kaya pala ipinahintulot ng Diyos na magkaroon sila ng problema at pagsubok, ililigtas pala yung jail guard, yung bantay. Amen? Di ba, nagkaroon ng himala doon kasi nag-pray sila, nagpuri sila. Instead na magreklamo kasi nakulong sila, wala naman sila ginagawa masama. Instead na magreklamo, nagsumamba sila, nagpuri sila, nag-pray sila, ay lumindol. Nagkaroon ng himala. Nanaog po yung kapangyarihan ng Diyos sa Holy Spirit. Natakot po yung bantay. Sabi niya, nung bantay, magpapakamatay na. Sabi ni Pablo, wag mong gawin yan. Sabi po ng bantay, anong gagawin ko para maligtas? Tanggapin mo sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Siniram po niya ni Pablo at ni Silas yung buong pamilya, naligtas po yon. At ang sabi doon, masayang-masaya sila. Kaya kapag pala nandun ang Holy Spirit, kapag katutuo kang ligtas, magiging masaya ka. Amen. Kasi na-discover mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Natuklasan mo. At ngayon magpapatutuo ka, magkakwento ka. Kahit ano sinasabi ng tao, amen. Huwag mong gayahin si Marta na alalang-alala sa sasabihin ng tao. Gayahin mo si Maria, alalang-alala sa sasabihin ni Jesus. Ang trabaho natin, hear and obey. Ano sinasabi sa inyo ng Diyos, gawin mo. Pag yung siniran mo, nakakilala kay Lord, magiging masaya siya. What are the benefits when you testify Jesus? With the help of the Holy Spirit teach us the way of salvation. Holy Spirit teach us to understand the Word of God. Holy Spirit make us joyful. Mahalaga po. Ang tatlo po natin na pag-aralan ngayon po umaga. Ano ba yung tulong ng Banal na Espiritu sa atin? Pray to the Father in the name of Jesus. Manalangin tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magsasawang manalangin. Sandata mo yan. Number 2, discover our gifts. Tuklasin mo. Tuklasin natin. Hindi tayo pare-pareha. Sukayin natin. Marami tayong hinahanap sa buhay. Ano ba talaga? Saan ba talaga ako, Lord? Saan ba ako mahusay? Ano ba yung gift mo sa akin? Dito mo ako i-bless. Amen? Pangatlo, testify Jesus. Ay, wag mong kakalimutan na ipatotoo sa Jesus. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Wag natin hiwalay sa pangarap ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, yan po yung ating proteksyon sa pamilya natin. Ito po yung proteksyon sa future natin. Kung ano pong ginagawa natin ngayon, larawan po yun ng maganda kinabukasan ng ating pamilya, ng iglesia. Kasi yan ang ating pinakamatibay na sandata. Kasi alam mo, pag nanalangin ka, ay sasagutin ka ng Diyos. Sabi po dito sa 1 John 3:22, tinatanggap natin anumang ating hilingin sa Diyos. Dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umaga pong ito, sa inyo pong grasya at habag. Naipahayag namin ang inyo pong kalooban sa tulong ng Banal na Espiritu. Hindi kami ang mataas, hindi po kami maparangalan. Kami instrumento lamang po ninyo. At salamat po, sakop po kami na inyong purpose at plano. Ngayong umaga kami po'y nagpapakumbaba. Tulungan niyo po kami, makapanalangin kami sa tulong ng Banal na Espiritu. Kung anong kalagayan namin, kung anong nararamdaman namin, kung anong naming naranasan sa kasalukuyan, magtapat lamang po kami sa inyo.